In the name of the Father, the Son, the Holy and Spirit. the Holy Spirit. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Father, the Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. good evening, good morning. Ang topic po Oh, natin ay prayer to live and be guided by the Holy Spirit. Ang ating reader ay si Sister Kite. Good good evening evening po. po. God bless po, Sister Kite. Oh, Live by the Spirit. I say, and do not gratify the desires of the flesh. For what the flesh desires is opposed to the Spirit, and what the Spirit desires is opposed to the flesh. For those are opposed to each other to prevent you from doing what you want. But if you are led by the Spirit, you are not subject to the law. Now, the works of the flesh are obvious: fornication, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, anger, quarrels, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and the things like this. I am warning you, as I warned you before. Those who do such things will not inherit the kingdom of God. By contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such things, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. O Holy Spirit, the way to secure our intimate union with God in our daily life is to be open to your influence. This will secure for us fervor, holiness, happiness, and joy. Where the Spirit of the Lord is present, there is freedom. All of us, then, reflect the glory of the Lord with uncovered faces, and that same glory, coming from the Lord, who is the Spirit, transforms us into his likeness in an ever greater degree of glory. When we are open to you, O Holy Spirit, our soul will be filled with your gifts. The practice of virtues will become more intense, easier, and sweeter when we allow ourselves to be controlled and directed by you. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is pleasing, whatever is commendable, if there is any excellence, and if there is anything worthy of praise, think about these things. We become alive in our spiritual life as we obey you. We become eager for your inspiration, recollected to perceive your presence, and are generous to follow your promptings. In the degree in which you lead us, in that degree we allow you to enter into our life. I shall ask the Father,
and He will give you another helper to be with you forever. The the Spirit of truth. He is with you. He is in you. Thank you, for you have stamped us with your seal. In Him you also were marked with seal of the promised Holy Spirit. This is pledge of our inheritance toward redemption as God's own people, to the praise of His glory. Help us to understand the lavish gifts you have given us. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit that is from God, so that we may understand the gifts bestowed on us by God. O Holy Spirit, our spiritual progress depends on our fidelity to you. Your grace is forever working in our soul, and we should let you have your way with us. You draw us onto our perfection by the graces which makes us understand, enjoy, and obey your commandments. For our love for God means that we obey His commands, and His commands are not too hard for us, because every child of God is able to defeat the world, and we win the victory over the world by means of our faith. Who can defeat the world? Only the person who believes that Jesus is the Son of God. O Holy Spirit, increase in us our desire of obedience to your transforming work in us. Let us put our confidence in your transforming work in us. Let us put our confidence in you as the true and solid foundation of our happiness. Let us seek your guidance in all our work. We pray that you may be with us and through us radiate your love and peace to others. Prayer for the 7 gifts of the Holy Spirit given to us in the sacraments of confirmation. Jesus promised to send the Holy Spirit to finish His work in the souls of His apostles and disciples. We pray to the same Holy Spirit that He may perfect in our soul the work His grace and His love. 1. The Spirit of wisdom, that I may despise the perishable things of this world and aspire only after the things that are eternal. May I see God at work in my life and in the world. Let this gift make me wonder at the beauty of nature, see the historical events and the ups and downs of life as having a deeper meaning in the providential plan of God. May I see God in a deeper way as a father and find Him in all things. May I see and appreciate the dignity of others as an image of God. 2. The Spirit of understanding, to enlighten my mind with the light of your divine truth. May I know how to live as a follower of Christ. There is a right way to live as a Christian. 3. The Spirit of counsel, right judgment, that I may ever choose the surest way of pleasing God and gaining heaven. May I know the difference between right and wrong, and I choose to do what is right. This gift allows me to avoid sin and live out the values of Jesus. 4. The Spirit of fortitude, courage, that I may bear my cross with you and overcome with courage all the obstacles that oppose my salvation.
May I overcome my fears and be willing to take risks as a follower of Jesus. May I be willing to stand up for what is right in the eyes of God, even if it means accepting rejection, verbal abuse, or physical harm. The gift allows me to have firmness of mind that is required both in doing good and in enduring evil. Fifth, the spirit of knowledge, that I may know God and know myself and grow perfect in my spiritual life. Six, the spirit of piety, reverence, that I may find the service of God sweet and amiable. May I have a deep sense of respect for God and the church. May I recognize my total reliance on God and come before Him with humility, trust, confidence, and love. At the Spirit's inspiration, I give worship and service to God as my Father. 7. The spirit of fear, wonder, and awe, that I may be filled with a loving reverence toward God and may dread in any way to displease Him. I am aware of the glory and majesty of God. With wonder and awe, I know that God is the perfection of all I desire. Perfect knowledge, perfect goodness, perfect power, and perfect love. I fear to be separated from God. This is a filial fear, like a child's fear of offending his father, rather than a servile fear. That is a fear of punishment. Proverbs 1:7 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." This is a good attitude, a mindset in our position with respect to God. We are the finite, dependent creature, and He is the infinite, all-powerful Creator. O Jesus, make me your true disciple and animate me in all things with your Spirit. Amen. God bless. Praise Jesus, no? Jesus, as we share your word tonight with each other, I ask you to bless my brothers and sisters, no? I-bless niyo po si Ate Edith, si Sister Kite, si Sister Karina, si Sister Min, Sister Jessica, Ate Emily, Sister Claire, Brother Egay, Brother John, Brother Aldrin, at si Brother Alvin. We are still in the Lenten season, no? Yung, alam niyo po yung suggestion lagi ng mga saints na maaring alam niyo na, no? Pero gusto kong i-share uli, no? Para po yung ating pag-receive kay Jesus sa Eucharist ay maging intense at intimate at very deep. Ang suggestion ng mga saints, kapag tinaas po ng pare ang katawan ni Kristo sa consecration, ang isipin po natin, si Jesus in anguish, nagsuffer for the forgiveness of our sins, for the forgiveness of my sins, and also to bring me to heaven. Ganon din po kapag tinaas ang dugo ni Jesus, isipin din niyo po yun. Si Jesus namatay para sa akin upang ako ay
makapili niya forever. So tuwing itataas po ang katawan at dugo ni Kristo at iyon po ang ating iniisip sa consecration, malaki po ang magagawa noon kapag ni-receive na po natin siya sa communion. Alam po natin kung sino si Jesus sa tanong ginawa niya para sa atin. No, kaya siguro magandang isang maring ginagawa nyo na, pero magandang Lenten practice po to. At every time you go to Mass, na kapag tinaas ang katawan at dugo ni Kristo, iniisip natin siya na nagdurusa, pinapatawad ang ating kasalanan, at gusto niya tayo makapiling. Makapansin nyo, may iba po pag tinanggap nyo si Jesus sa communion. Sa ating spiritual life, kaya nga tawag spiritual life, ayun po yung importance ng Holy Spirit, no? Yung Holy Spirit, wala naman siyang ginawang bago, maliban sa pinagpapatuloy niya ang ginagawa ni Jesus. Ayun po ang ginagawa niya. Gino-glorify niya si Jesus at pinagpapatuloy niya ang gawain ni Jesus sa mga apostles at para sa ating mga kanyang disipulo. No, kaya nga sabi ni St. Paul sa chapter 8 na Romans, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how to pray. Kaya every time we pray to the Holy Spirit, come, Holy Spirit. Ayun lang po, very effective prayer po yun. Come, Holy Spirit. At marirealize nyo, lalalim po ang inyong relationship kay Jesus. Because the Spirit helps us in our weakness. At marami po tayong mga weaknesses, no? Every time maramdaman natin o nag-fail tayo sa ating weaknesses, sabihin po natin, come, Holy Spirit. Magandang prayer po yun. Come, Holy Spirit. No? Kaya sa seminary nga, every morning, sa morning prayer namin, we always sing a song, of course in Latin, no? Veni Creator Spiritus, no? Veni Creator Spiritus, sa English, come, Holy Spirit. Kaya at the beginning of our prayers and in all our activities, in all our work for the whole day, we pray, come, Holy Spirit. Yung binasang reading ngayon sa Galatians 5, no, 16 to 25, ang exhortation ng Word of God ay live by the Spirit. Mabuhay tayo ayon sa Espiritu Santo. Kasi ang opposite ng Espiritu Santo ay ang mga gawain o mga niyanais ng ating mga laman. So the Holy Spirit and the desires of the flesh. Magkaaway po yan. Yung desires of the flesh, meron po tayo niya, no? Because of the effects of original sin, no? Tinanggal ni Jesus, no, through baptism, our original sin, pero yung effect ng sin ay nandoon pa rin. And mga iba nagtatanong, ba't di pa nila inalis ni Jesus ang effects ng original sin, no? Praise God, because in His providential plan, yung effects ng original sin, yung mga prone natin na gumawa ng kasamaan, ay nagiging paraan niya upang ma-overcome natin at ma-increase ang ating mga virtues at merits sa heaven. No? So yung effects ng original sin na hindi natanggal sa baptism ay ginagamit ni Jesus upang mag-grow tayo in virtues. Halimbawa, prone tayo laging galit na galit tayo. No? Pero because of the Holy Spirit, nagiging patient tayo. O prone tayo sa pride.
Pero because of the Holy Spirit, nagiging humble tayo. No? Yung 7 capital sins, no? Yung pride, nagkakaroon tayo ng humility. Yung envy, nagkakaroon tayo ng kindness, nagiging kind tayo sa kapwa natin. Yung avarice, nagiging generous tayo. Yung lust, nagiging chaste tayo. Yung gluttony, nagkakaroon tayo ng temperance. Yung anger, nagkakaroon tayo ng meekness. At yung sloth or laziness, nagkakaroon tayo ng diligence. No? Kaya ayun po yun. No? So, ginamit ni Jesus itong mga desires ng flesh natin upang ma-overcome natin at magkaroon tayo ng mga virtues. At ang mga virtues na buhay natin, ayan po ang nag-i-increase ng ating mga merits, ang ating mga rewards sa heaven, no? Kaya yung mga yung mga works of the flesh, no, isinample ni ni Saint Paul, no? Fornication, ito yung mga sex outside of marriage, no? Impurity, yung kalaswaan ng kaisipan. Licentiousness, no? Almost the same as impurity, no? Idolatry, no? Ginodiyos mo ang pera, ginodiyos mo yung pagkain, ginodiyos mo yung fame, ginodiyos mo yung wealth, marami kang ginodiyos, no? Pero ayun idolatry, no? Sorcery, anong time ni Saint Paul, yung sorcery, ito po yung gumagamit ng contraception. No? Yung kasi gumagawa silang potion ng gamot para wag magbuntis. No? So yung mga gumagamit ng contraception, no? Yung kapabord. Enmities, yung galit, no? Away-away, yung jealousy, yung anger, yung quarrels, dissensions, factions, yung pag-envy, pagiging mainggit, no? Yung paglalasing, no? Yung paglalasing, works of the flesh yan. Kaya pag minakita ka sa tao lasinggero, kita mo na works of the flesh yan, hindi yung works of the spirit. I am warning you as I warned before, no? Sabi ni Saint Paul. Those who do such things will not inherit the kingdom of God. So yung mga gumagawa ng mga nabanggit ni Saint Paul, ay hindi ka mapapaloob sa kaharian ng Diyos. Kaya sabit yung mga turong mali ng non-Catholic, no? Ng mga sekta, once saved, always saved. Na pag tinanggap mo si Jesus, ay ligtas ka na. Forever, kahit anong gawin mo. That is wrong. Kaya may iba, sinasabi na Kristiyano sila, pero ginagawa nila yung mga nabanggit ni Saint Paul. Sabi ni Saint Paul, you will not inherit the kingdom of God. So kahit noon tinanggap mo si Jesus, pero ngayon dahil ginagawa mo ito, you will not inherit the kingdom of God. No? So paalala ni Saint Paul sa atin to, no? We go to confession during this Lenten season, no? Panawagan niya, no? Tapos sinabi ni Saint Paul, ito yung mga virtues, no? By contrast, the fruit of the spirit is love. Napansin niyo, no? Singular, hindi plural, no? The fruit of the spirit, hindi the fruits, the fruit of the spirit. Kasi halo-halo yan eh. No? Love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, humility, and self-control. Ayun po nagagawa ng life in the spirit. Di ba na umattend tayo dati ng prayer meeting ng mga charismatic, mga seminar? Ang fruit po ng mga seminar natin ng Life in the Spirit seminar ay ito po. Ang buhay natin ay meron love, may joy, may peace, may patience, may kindness, may generosity, may faithfulness, humility, and self-control. Kaya isipin nyo po, no? Balik-balikan nyo, no? Ito ba namumunga sa akin? Pag hindi namumunga, pray tayo. Come, Holy Spirit. Ganyan po yan. Kasi struggle po natin doon until makarating tayo sa langit, no?
Halimbawa, kulang ka ng love, kulang ka ng joy. O, come, Holy Spirit. Wala kang peace sa buhay mo. Come, Holy Spirit. Wala kang patience. Come, Holy Spirit. Wala kang kindness. Come, Holy Spirit. Pag wala kang generosity, come, Holy Spirit. Wala kang faithfulness, come, Holy Spirit. Wala kang humility, come, Holy Spirit. Wala kang self-control, come, Holy Spirit. No, ayun po yun. Life of the Spirit, tsaka life of the flesh. No? So tayo matagal na sa renewal, para mga God's beloved community, o kung ano-ano pa mga communities na alam nyo, Love Flock, Lord's Flock, yung kay Brother Bo Sanchez, yung El Shaddai, lahat po yan dapat magbunga ng sinasabi natin ng the fruit of the Holy Spirit. Kaya pa nakikita nyo po yan, alam nyo, namumunga ang Espiritu Santo sa kanila. Pag hindi po, sabihin nyo, come Holy Spirit. No? Kaya, ang huling sinabi niya, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Isipin din niyo po yun, no? Bilang pasalamat kay Jesus, no? Kasi di ba si Jesus, di ba, pinako. Sa atin po, Lord, ipako niyo po yung aking flesh para mabuhay ang Espiritu Santo. Ipako natin. Ipako natin. No? Kaya napakaganda tong during Lent, no? Marami tayong mapagninilayan, no? At marami tayong mapagdadasal, no? Panginoon, ipako mo, Lord, yung desires of my flesh. Ipako mo, Lord. Kasi nakalagay dito, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh. Lord, ipako mo. Tapos sabi niya, if we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. No? So, namumuhay tayo sa Espiritu Santo, ginagabayan niya tayo, no? Kaya tapos, paano tayo ginagabayan? Sa pag-aaral ng Word of God. Paano tayo ginagabayan? Ito yung turo ng Catechism of the Catholic Church. Paano tayo ginagabayan? Yung mga sermon ng mga pare. Paano tayo ginagabayan? Sa ating prayer life, ginagabayan niya tayo. Paano tayo ginagabayan? Sa mga brothers and sisters. Maring sinasabihan tayo o nakikita natin ang kanilang mga pamumuhay, ayun, isang paraan ng paggabay ng Panginoon. No? Ngayon, paano po natin masisecure to? No? Paano natin masisecure to? Yung ganitong buhay ng Spirit, no? Ang suggestion ni Saint Paul sa mga prayers na to, no? Tatlong bagay eh. Be open to the Holy Spirit, be obedient to the Holy Spirit, and be faithful to the Holy Spirit. Kasi, if we are open to the Holy Spirit fills our souls with gifts and virtues. Kung bukas tayo sa Holy Spirit, paano ba maging bukas sa Holy Spirit? Would you pray, come Holy Spirit? Ayun na po ang pagiging bukas. When we pray sincerely, come Holy Spirit. Ayun ang prayer para maging bukas tayo sa Spirit. At maging bukas tayo sa Espiritu Santo, pinupunuan niya ang ating kaluluwa ng kanyang mga gifts at virtues. Tapos, itong mga virtues na to, pinapractice natin to in an intense way, in an easier way, and in a sweeter way. Ayun po nangyayari pagbukas tayo. Intense, matindi ang pag-practice natin. Pangalawa, nagiging madali, easier. Halimbawa, dati nahihirapan tayo maging patient, ngayon mas madali na. Noong dati, nahihirapan tayo maging generous, ngayon madali na. Noong dati, nahihirapan tayo maging humble, ngayon madali na.
It becomes easier kasi naging open tayo sa Holy Spirit, it becomes easier. No? At magiging sweeter. Pag gumawa tayo ng virtues, maganda ang pakiramdam natin. Nagiging maganda ang pakiramdam, no? So when we are open to the Holy Spirit fills our souls with His gifts and virtues. And we practice His gifts and virtues in an intense, easier, and sweeter manner. No? Kaya, dahil sa openness natin kay Lord, kay sa Holy Spirit, nagkakaroon ng fervor, nagkakaroon ng lasa ang ating spiritual life. Yung ating desire na maging banal, maging holy, ay nagiging pang-araw-araw nating dinidesire na maging holy. At ang effect nito, daily, araw-araw, nagkakaroon tayo ng joy and happiness. Naalala nyo ba, di ba, na recently, di ba, na hospital si Pope Francis for 38 days. Siguro, nabalitaan nyo po yun, no? At pinagdasal nyo rin. Ako, pinagdasal ko siya. No? Kung way pa ni Lord na pagalingin pa siya, no? 38 days. At sabi ng doktor, twice muntik siya namatay during sa hospitalization niya. Sumuka siya at nasa-choke siya. Kaya nilagay siya ulit ng ventilation, no? So, in 38 days ng pain and suffering, alam mo sabi ni Pope Francis na very touching? In those 38 days, I experienced the joy of the Lord. Pag magtataka ka, nasa hospital ka, tapos may 38 days, tapos you experience the joy of the Lord, the happiness of the Lord. Alam mo, sinabi niya, sekreto ng spiritual life? When you trust Jesus in all situations of your life, you will always have joy and happiness. Uulitin ko po nung sinabi ni Pope Francis, no? Kasi nagsalita na si Peter yung Pope ang sinabi niya, kung 38 days ng suffering ko, I experience joy and happiness because I trust Jesus in all the situations of my life. Iba-iba po situation natin sa buhay ngayon. Iba-iba po sitwasyon, no? Iba sitwasyon ni Ate Edith sa Canada. Iba ang situation ni Sister Kitty sa States. At tayo sa Pilipinas, Sister Karina, Sister Min, Sister Jessica, si Ate Emily, Sister Claire, si Brother Egay, si Brother Alvin, Brother Aldrin, Brother John. Iba-iba sitwasyon natin. Maaaring iba sa atin may sakit na. Mga iba, si Brother Egay siguro, intense ngayon ng kanyang recovery. Tayo ni Brother John, yung sakit natin constant, nag-suffer tayo. Doon din Sister Emily, part na rin yung pagtanda natin. Sila, Sister Karina, Brother Alvin, siguro, sa kanilang negosyo, maraming challenges. Iba-iba situation natin, iba-iba. Pero ang sabi ng ating Pope, ang sabi ni Peter, si Peter if you trust Jesus in all situations of your life, you will experience joy and happiness. Gawin niyo pong prayer yan. Come, Holy Spirit. Help me to trust Jesus in all situations of my life. Then you will experience His joy and happiness. Whatever is your situation, you will always experience His joy and happiness as long as you trust Jesus in all the situations of your life. So ako, in pain ako, 68 years old na ako, marami na akong sakit, naramdaman ko na, this is my cross daily. I experience joy and happiness because I trust Jesus in my present situation in life. Ganun din po tayo.
No? In every situation of life, trust Jesus. No? Kaya maganda nga yung Divine Mercy Chaplet. No? Jesus, I trust in you. No, maging po yun, maging clear po sa atin lagi. Maging prayer natin, Jesus, I trust in you. No? Pag nahihirapan tayo sa buhay natin, lalo-lalo pag nahihirapan tayo, no? Kasi masarap, madali mag-trust kay Jesus eh. Pag okay na okay na nangyayari sa buhay natin eh. Pero kapag hindi okay sa palagay natin, no? Dahil natin naramdaman, nakita natin yung nangyayari, pray, Jesus, I trust in you. And whatever situation you are in, you will always have joy and happiness of Jesus. Di ba? Lagi ko sinashare sa inyo yung John 15:11. Ito yung sinabi ni Jesus, no, bago na siya mag-suffer, no, at mamatay. John 15:11 sinabi niyo. Ano sinabi niya? I have told you this so that my joy will be in you and that your joy will be complete. Si Jesus nagsabi niyan. Nung makasuffer na siya, alam niya makasuffer tayo. No? I have told you this. Remain united with me. Ayun din sinabi niya sa John 16 verse 33, no? Remain in me, sabi ni Jesus. The world will make you suffer. But be of good cheer, or be joyful. Because, sabi ni Jesus, I have overcome the world. John 16:33. I have overcome the world. Be of good cheer, sabi ni Jesus. So Jesus, we trust you in every situation of our life, no? Kaya, ayun po, napagandang advice sa atin ni St. Paul. Kaya basahin niyo po siguro ulit Galatians 5:16 to 25, no? Siguro sa mga bagong nakikinig sa atin, invited din po kayo mag-share sa ating every Wednesday, no? Kung gusto niyo mag-share na 10 minutes or 15 minutes, no? Sabihin niyo lang po kay Sister Jessica, no? O si Sister Claire, no? Kung gusto mo mag-share, pwede ka mag-share. Kahit na 10 minutes, 15 minutes, ikaw ang una, tapos papasok kami para mag-share, no? Ayun po ginagawa namin before, no? Nag-share si Sister Karina, si Brother Aldrin, no? Si Brother Alvin, Sister Edita, si Sister Emily, pumapasok sa bawat sharing ng bawat isa, no? So, ano pa ba ang pwede natin sabihin dito, no? So, ang prayer natin, magkaroon tayo ng openness, no? Na-share ko na ano nangyari sa openness na yun. Mga obedient, no? Maging obedient tayo, no? Sa mga commands ni Lord, no? Kasi pag nag-o-obey tayo sa mga tinuturo ni Lord, nagkakaroon po ng transformation. Ayun po yung word, no? Transformation. Ito po yung pagbabago, no? Pagbabago ng ating sarili, no? Kaya when we become obedient to the Lord, we are open to the transformative work of the Holy Spirit in our soul. Ayun po yung word. Tinatransform po niya tayo pag nagiging obedient tayo. No? Kaya aside from being open, we are obedient to the transforming work of the Holy Spirit in our lives, no? Ngayon, alam ko naman lahat tayo nagiging open kay Lord, nagiging obedient kay Lord. Pero ang nagiging problema natin, yung pangatlo, hindi tayo faithful. No? Yung pangatlo, no? Kasi tatlo yan eh. Tatlo yung nagagawa ng Holy Spirit, no? We are open, we are obedient, and we are faithful, no? So, we put our confidence in the Holy Spirit. As we pray, come Holy Spirit, ito ang ginagawa niya sa ating kaluluwa. We become open, we become obedient, and we become faithful. Then we enjoy and we understand the commandments of God. Kasi
Alam mo yung commandments ng God, no? Nabanggit ko nga po rito, no? Ah, for our love for God means that we obey His commands. No, 1 John 5, no? Verses 3 to 5. If we say we love God, we obey His commandments. Dalawa po yan eh. Lagi natin sinasabi, I love you, Jesus. O, tama po yan. We say, I love you, Jesus. Pero next na tanong dito, for our love of God means that we obey His commands. Kung ano inuutos niya. Yung ayan, 10 commandments, no? And His commands are not too hard for us. Naku, Lord, ang hirap niyan eh. Lalo yung 7 capital sins. Oh, ang hirap niyan, Lord. Lalo kung meron kaming particular na kahinaan. Whether pride, envy, avarice, lust, gluttony, anger, sloth, no? Mahirap yan, Lord eh. Pero sinabi mo, and your commands are not too hard for us. Bakit nasabi ng Word of God na they are not too hard for us? Because we have the Holy Spirit who will do it for us. Tinutulungan na tayo. Ang analogy dyan ni St. Thomas Aquinas, alam niyo yung bata, kumukuha ng, na-share ko sa inyo ito, parang bata kumukuha ng prutas sa puno. Hindi niya maabot dahil maliit siya eh. Ang ginawa ng tatay niya, nakikita siyang hindi niya maabot, ang ginawa ng tatay niya, binuhat siya. O naabot na niya yung prutas. Ayun din po sa Holy Spirit. Hindi natin maabot. They are hard for us. Pero sinabi ito, they are not too hard for us. Bakit? Kasi yung Holy Spirit parang yung tatay. Binitbit yung anak para makuha yung prutas. Ayun po ginagawa ng Holy Spirit. Binibit-bit tayo para marating natin ang dapat marating natin ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ayun po nagagawa niya. O isa pang analogy sa mga magulang, lalo mga maliliit tayo, di ba? Yung pag tinuturuan tayo ng nanay natin na sumulat, di ba? Hinahawakan ng nanay yung kamay natin o ng teacher. Tapos tinutulungan tayo sumulat. Di ba? Meron kayong ganong experience? Ayun po gawa ng Holy Spirit. Hinahawakan niya ang ating buhay para matuto tayo mabuhay ayon sa kagustuhan niya. So yung bata, hirap na hirap sumulat, pero tinutulungan ng teacher, tinutulungan ng nanay, hinahawakan yung kamay niya, nakakasulat na siya. Ganon din po tayo. That is why nasabi ng Word of God, His commands are not too hard for us. Kasi tinutulungan na tayo ng Holy Spirit. O, kayo may kotse dyan. Ano ginagawa na may kotse? Pag kunyari, inaayos yung gulong, meron kayo gano'n, lever. Ano ba tawag dyan? Jack ba yung tawag doon? Jack ba? O, pantaas, no? Ayun ang ginagawa ng Holy Spirit para maiangat yung kotse o yung sasakyan para maayos yung gulong. Ganon din po tayo. Hirap na hirap tayo sa buhay eh. Ang daming problema. Hirap na hirap tayo. Yung Holy Spirit pa rin, Jack. Tinataas tayo. Ayun ang transforming work of the Holy Spirit. Pero maging humble tayo. Come, Holy Spirit. O, nakalagay, no? And they are not too hard for us because every child of God is able to defeat the world. Kakayanin natin kasi may Holy Spirit tayo. Maganda, pag nilaya nyo, balikan nyo. 1 John 5 verses 3 to 5. No? Balikan nyo po to, no? Itong ating session ngayon, no? Kaya nga yung ating prayer dito, so we trust Jesus and I have confidence. Ayun ang prayer natin eh. Ang tanong natin, do I have confidence in the work of the Holy Spirit in my life? Ayun po tanong natin. Lord, I lack confidence in the work of the Holy Spirit in my life. Ang Holy Spirit parang ano yan, tinataas yung tao, o parang Jack, o parang tinutulungan yung bata sumulat. Ayun po nagagawa ng Holy Spirit. O parang nagbabasa ka sa dilim. Eh di mo mabasa dahil madilim eh. Kailangan mo ng ilaw. Ayun po yung Holy Spirit, ilaw. Para mabasa ang dapat mabasa. Maliwanagan tayo, yun ang ibig sabihin. Maliwanagan tayo. No? Kaya, every child of God is able to defeat the world. Lord, I lack confidence in you, but now during this prayer meeting, I want to renew my confidence in you so that I may defeat the world.
ikaw nang gumagawa niyan. And we win the victory over the world by means of our faith. Di ba? Pag-usapan natin ang faith, dalawang bagay, di ba? We entrust ourselves to the Lord completely. At pangalawa, yung element, yung content. And we accept the whole revelation of God. Kaya by means of our faith, at yung faith niya, bigay sa atin yung tayo bininyagan. Faith, hope, and love. Binigay po sa atin yung tayo bininyagan. Faith, hope, and love. Binigay na. Kaya Lord, activate my faith. Kasi binigay na sa atin eh. Yun na natutulog eh. Minsan eh, natutulog eh. So we activate it, no? We activate it, no? Only the person who believes that Jesus is the Son of God. Si Jesus kasi Diyos. Son of God Diyos eh. Alam nyo si Jesus kung tao yan, hindi ko gaano papaniwalaan yan. Magaling siya, mabait siya, magawa siya ng miracles, pero tao lang siya. Mga ibang tao lang tingin kay Jesus. Pero si Jesus ay Diyos. Kaya pag naniwala ka na si Jesus ay Diyos, lahat ng sabi niya ay tama. At lahat ng pangako niya ay matutupad. Kasi ang nangako ay hindi tao, kundi Diyos. Kaya importante, maalala nyo, nung unang natin, Bible study, ang topic ko aside from yung topic ko tungkol sa Blessed Trinity, ang pangalawang topic ko is Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Kaya sinabi ni Jesus sa mga apostles, who do you say that I am? Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Diyos ka na nagkatawang tao. Kaya importante yun. Si Jesus ay 100% human at si Jesus ay 100% na God. Dahil Diyos si Jesus, lahat ng sabihin niya ay tama at lahat ng pinangako niya ay matutupad. Nagkatawang tao ang Diyos upang matuto tayong mga tao kung paano ang pagiging tao. Paano magpakatao. Look up to Jesus. At alam natin kung paano ang magpakatao. Kaya sa last part ng Word of God na to, may prayer tayo, no? O Holy Spirit, increase in us our desire of obedience to your transforming work in us. Increase mo, Holy Spirit, yung desire namin. Pag wala tayong lumihina ang desire natin, Holy Spirit, increase our desire. Let us put our confidence, Lord, I put my confidence in you now. I renew my confidence in your transforming work in me. You are the true and solid foundation of our happiness. Na sinabi ni Pope Francis, if you trust Jesus in every situation of your life, you will experience joy and happiness amidst pain. Ang ganda ng testimony ni Pope Francis. 38 days sa hospital. Ako sa hospital, 1 week lang ako naoperahan ako sa gallbladder ko grabe ang nun. Pero I lift up my sickness the Lord, no? At nung inooperahan ako, wala akong fear. Kasi I feel safe in the loving embrace of my Father. No, sabi ko, kung hindi na ako magising, sana magising ako in your presence. No? Kaya totoo yung sinabi niya ni Pope Francis. You trust Jesus in every situation of your life and you will experience daily joy and happiness, no? Kaya si Jesus ang true and solid foundation of our happiness. We seek your guidance in all our work. Lahat ng ginagawa namin, no? We pray that you may be with us and through us. Radiate
your love and peace to others. Bakit? Kasi joy, happiness, peace, and love we can experience daily if we trust Jesus in every situation. At kung mangyayari po yan, marireject po natin yan sa iba. Ayan po ang magandang witnessing. Ayan po magandang proclamation of the gospel. Kung merong gusto mag-share, eto po, may prayer ako sa pitong gifts of the Holy Spirit na binigay tayo ng Holy Spirit nung our confirmation, no? Bishop, Medyo wala. O sige, magtanong po. Wala tayong time. Basahin niyo lang po to, no? Baka next time, baka talakay ko to. Sige po. may share lang po ako. Kasi Sige po. yung husband ko hindi naman magsasalita yun. Opo. Gusto ko lang pong i-share na during that time na nagpapagamot siya, ah kami ni Nikki, kasi tatlo na lang kami dito, yung bang hindi namin magawang mag-emote dahil yung Mm-mm. mismong may katawan, ano siya eh, ang sarap niya kumain, ang sarap niya matulog, ang katwiran niya sa akin, sabi niya, hindi naman ako pababayaan ni Lord eh. Nagdadasal Opo. daw siya na habaan yung buhay niya, pero kung ano rin yung gusto ni Lord, tatanggapin niya. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, hindi siya hindi siya active na nakikinig lang siya pag may Bible study tayo, hindi siya nagsasalita. Pero during that time na, I mean, nasa yung kalagayan niya, ano, doon ko nakita yung faith niya. Doon ko nakita na, aba, malalim. Parang naging ganun yung namin mag-ina. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi eh, nakita ko yung faith niya kay Lord na talagang isinuko niya. Yun lang po gusto kong magpasalamat. At saka gusto kong magpasalamat sa mga nagdasal. Marami, napakarami. Sabi ko nga, nabanggit niyo rin, Bishop, na yung ginamit yung sitwasyon niya para mag-unite ang maraming tao, magdasal, yung family niya, yung sa side ng mother niya, sa side ng father niya, yung mga in-laws ko, mga talagang mga kaibigan ko, tsaka brothers and sisters dito sa CFPG, tsaka sa San Martin, sa inyo, Bishop. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panalangin. Alam ko na naging kasama namin kayo sa pakikiusap sa Panginoon na maging maayos lahat para sa husband ko. Yun lang po. Thank you, Lord. Praise Jesus kay Brother Egay, no? Kung paano kumilos si Jesus sa kanya, no? Binigyan po siya ng assurance, niyakap po siya ng presensya ng Panginoon na sinasabi ni Jesus, I am always with you in every situation of your life, no? Kaya, ano, ah, mag-end tayo, mag-pray tayo, come Holy Spirit, no? Ah, Jesus, send your Holy Spirit. Activate your Holy Spirit in the life of Ate Edith, Ate Nene, Sister Karina, Sister Kite, Sister Min, Sister Jessica, Ate Emily, Sister Claire, Brother Egay, Brother John, Brother Aldrin, at Brother Alvin. Come, Holy Spirit, renew in us your gifts and virtues. We are open, obedient, and faithful to you, so that your gifts we may practice in an intense, easier, and sweeter way. So that our daily life, yung pang-araw-araw na rin buhay, will be filled with fervor, holiness, happiness, joy,
peace and love because we trust you, Jesus, in every situation of our life. To the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. Thank you, Bishop. God bless Oh, us. praise you. God bless po sa inyo lahat. Bishop. Oh, Maraming thank you. salamat. Sige po. Sige po. God bless po sa inyo lahat. Okay po. Okay. Thank you po. Good evening po. Good evening po, Sister Karina. Okay. Brother Thank Alvin, you Brother po. Aldrin. God bless po. Sister Kite, God bless. Sige po.